Akala ng marami, ang hunter exam ay nagsisimula sa lugar ng pagsusulit. Pero ang totoo, nagsisimula ito sa paghahanap ng tamang daan. Sa part 1, nakita natin kung paano nalampasan ni Jing Prix ang preliminary phase sa dagat. Hindi sa lakas, kundi sa talas ng isip at instinct. Ngayon sa part 2, papasok tayo sa isang mas tahimik pero mas mapanganib na pagsusulit. Isang daan na hindi itinuturo, isang tanong na walang tamang sagot at isang desisyon na magpapakita kung anong klaseng hunter si Jing. Bago pa man siya maging alamat, paalala lang, ang kwentong ito ay isang teori lamang mula sa hindi kumpirmadong mangaka at hindi opisyal na bahagi ng manga. Pero kung sakaling may isang bersyon ng kwento na bagay sa pagkatao ni Jing, posibleng ito na yon. Kaya't simulan na natin. Sinasabi na ang tanging impormasyong ibinibigay sa bawat aplikante ng hunter ay ang petsa, oras at pangkalahatang lokasyon ng hunter exam. Wala nang iba. Isa na naman itong pagsusulit dahil kung gusto mong maging hunter, kailangan mong matutong humanap ng daan kahit walang nagtuturo. Sa Dole Harbor, dumaong ang barkong sinakyan ni Jing Prix mula sa Whale Island. Nagpaalam ang kapitan at ang crew. Masaya nilang nakilala ang bata. Tahimik pero ramdam nila ang kakaiba. Habang papalayo si Jing, nagsalita ang kapitan sa isip niya. Hindi ko na kailangang ipaalam sa batang to ang sikretong ruta kung saan magandang magsimula ang exam. Sa talento niya, malamang malalaman niya yon nang wala sa oras. Matapos nito, napatingin ang kapitan sa isang burol na may nag-iisang pine tree. Lumipat ang eksena kay Jing Prix. Sinuri niya ang mga tao sa paligid. Sa galaw pa lang, nahulaan na niya. Pare-pareho silang papunta sa iisang lugar, Zaban City. Pero biglang nakaamoy siya ng kakaiba, isang amoy na hindi pangkaraniwan. Tumakbo siya ng kaunti para hanapin ang pinanggagalingan at nakita niya ang dalawang misteryosong tao, balot na balot ang kasuotan. Sinundan niya ang dalawa hanggang sa makarating sila sa paanan ng bundok at biglang nawala ang mga ito. Ramdam ni Jing ang panganib sa paligid pero imbis na umatras, ipinagpatuloy niya ang pagsunod sa bakas ng amoy hanggang sa makarating siya sa isang desyertong eskinita. Tahimik pero ramdam niyang may mga tao sa paligid. Biglang lumitaw ang ilang tao sa harap niya, kasama ang isang matandang babae na may tungkod. Mahinahon muna itong nagsalita pero bigla siyang sumigaw. Oras na para sa dalawang pagpipili ang pagsusulit. Habang nagsasalita ang mga kasama niyang mga nakamas sa kakaibang paraan, ipinaliwanag ng babae, ang bayan lamang ang ligtas na daan papunta sa pagdadaungan ng hunter exam. Ang iba pang daan ay maze, puno ng mga mahihiwagang magical beasts. Magkakaroon lamang ng 5 segundo para sumagot. Kapag mali, bagsak ka. Hindi ka makakasali sa hunter exam ngayong taon at isa lang ang pwedeng sagot, number 1 o number 2. Tinanong siya ng babae, kung napunta ka sa sitwasyong nanganganib ang buhay ng anak mo at ng asawa mo, sino ang ililigtas mo? Number 1, anak. Number 2, asawa. Natahimik si Jing at biglang may narinig siyang humihingi ng tulong at sumagot siya, number 3, tutulungan ko yung humihingi ng tulong. Nagulat ang matandang babae, wala yan sa pagpipilian. Sumusuko ka na ba? Wala sa katangian mo ang maging hunter. Tumingin si Jing ng diretso sa kanya at sinabing, kung pipili ako sa number 1 o number 2, tinanggap ko na agad na may isa kang papatayin. Ibig sabihin, hindi buhay ang sinusukat mo, kundi kung gaano ako kadaling kontrolin. Ang hunter na sumusunod lang sa tanong ng iba ay magiging aso ng sistema. Kung may mamamatay sa sitwasyong yan, hindi sagot ko ang may kasalanan, kundi ang taong naglagay ng tanong. Natulala ang babae. Pagkatapos, ipinakita niya ang isang lihim na daanan, isang simpleng landas. Dadalhin ka nito sa pine tree sa loob ng 2 oras. Pero tinanggihan ni Jing ang lihim na daan. Nagulat ang babae. Bakit dyan ka pa rin dadaan? Mapanganib ang rutang yan. Sumagot si Jing. May humihingi ng tulong sa direksyong yan at may 2 taong sinusundan ako kanina pa. Binigyang daan siya ng babae at bago tuluyang umalis si Jing, sinabi nitong may bahay sa ilalim ng pine tree. 2 navigator ang nakatira roon. Sila ang nakakaalam kung nasaan ang hunter exam at imposibleng marating iyon nang walang tulong nila. Sa isip ng matandang babae, sinabi niyang siya lang ang aplikanteng piniling dumaan pa rin sa rutang ito.
Tiwala akong malalampasan niya ito. Bago tuluyang mawala si Jing, nagtanong ang babae sa huling pagkakataon. Kung totoong mangyari iyon, sino ang pipiliin mo? Sumagot si Jing nang hindi humihinto sa paglalakad. Bago mo itanong kung sino ang pipiliin ko, sabihin mo muna kung bakit kailangang may mamatay. Nagsalita ang babae sa isip niya. Umalis siya nang hindi humihingi ng pahintulot at hindi rin siya nag-iwan ng sagot na maaari kong markahan bilang tama o mali. Iyon ang katangian ng tunay na hunter. Hindi siya naghahanap ng tamang sagot. Hinahanap niya ang maling tanong. Sa sumunod na eksena, makikitang tinutulungan ni Jing ang mga natrap na aplikante sa rutang mapanganib hanggang sa makita niya ang isang babalang sulat tungkol sa magical beast. Pumasok siya. Sa paligid may nakatingin sa kanya. Napansin niya agad. Hinabol niya. At doon makikita ang isang kiriko at isang bihag na bata. Sa puntong ito, malinaw na hindi lakas ang hinahanap ng hunter exam, kondisyon ng isip, kakayahang magtanong at lakas ng loob na tumanggi sa maling tanong. Sa part 2, nakita natin kung paano pinili ni Jing ang mas mapanganib na daan, hindi para pumasa, kundi para tumulong. Pero ang rutang iyon ay may kapalit. Sa susunod na bahagi, isang kiriko, isang bihag na bata at isang pagsubok na hindi kayang solusyonan ng salita lang. Kung handa ka na para sa part 3, i-like mo na ang video at i-follow mo na ang Mr. Salaysay sa Facebook para sa mas marami pang kwento at Hunter x Hunter theories. At kung gusto mo ng mas malalim na teorya tungkol sa Hunter x Hunter, mag-subscribe ka na sa YouTube channel nating HXH Theories PH. Susunod na ang part 3. Maraming salamat sa mga ka-hunter nating umabot sa dulo ng ating videos. Kita-kits sa mga susunod pa. Hanggang dito na lamang muna sa video na ito at laging maging mausisa. Dahil tayong lahat ay isang hunter.